LPG Marketers Association nagpatupad ng piso kada kilong rollback. Rollback naman sa diesel at gasolina, posibleng ipatupad ng Eastern Petroleum sa Sabado. Dahil sa mahal ng bilihin, mga Pinoy, binawasan ang pagtawag sa cellphone, pero dinagdagan naman ang pagte-text. Base sa datos ng Kamara, milyon-milyong pisong halaga ng palay at iba pang pananim sinira ng bagyong Karen sa ilang lugar sa Cagayan at Ilocos Norte. Lalaking sakay ng motorsiklo, patay matapos pumailalim sa truck sa Pasig. Paggunita sa ika-25 anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy Aquino, dinaluhan ng mga dating Pangulo at iba pang personalidad sa Japan. Unggoy na naligaw sa istasyon ng tren, pahirapang hulihin. At kilalanin ang mga kalahok sa bagong season ng Celebrity Duets. Sa'yo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, good news mga kapuso. Nag-rollback na naman ang presyo ang LPG Marketers Association. Ang kumpanyang Eastern Petroleum naman ay posibleng magbaba ng presyo ng kanilang diesel at gasolina sa Sabado. Nakatutok si Julio Segovia. Bunsod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng LPG sa world market. Nagpatupad na naman ang pisong rollback sa kada kilo ng LPG ang LPG Marketers Association ngayong araw. 11 pisong bawas presyo ito sa kada 11 kilo na tangke. Kaya ngayon, umapalo na lamang sa 625 pesos ang isang 11 kilo LPG tank. Ika-4 na rollback na ito ng LPGMA ngayong Agosto. Posible rin namang magpatupad ng 50 sentimong rollback sa kada litro ng diesel at gasolina ang independent oil player na Eastern Petroleum. Mababa kumpara ng mga nakakaraang linggo. Pabago-bago raw kasi ang presyo ng krudo sa world market at humihina rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang Dubai crude, umakyat ng mahigit $1. As a precaution, no? Dahil tumataas kasi yung dollar versus peso. Kaya 50 lang muna ang bali magiging 4 pesos na yung total na rollback sa gasolina at magiging 2 piso naman sa diesel. Kaya ayon sa UniOil, huwag daw munang umasa sa malaking rollback ngayong weekend. Hindi natin masasabi kung malaki ba yung magiging rollback alinsunod dun sa pagbaba ng prices for the past 3 weeks, except because this week tumaas na naman siya. Ang Sea Oil naman, wala pang opisyal na pahayag pero susunod daw sila sa itatakda ng merkado. Pwede nating sabihin ngayon ay siguro kung meron man ay hindi natin mai-expect na ganun kalaki yung ibababa. Wala pang pahayag ang tinaburi ang Big 3 oil players, ang Shell, Chevron at Petron. Pero may mga panawagan para sa rollback. Dapat tuloy-tuloy ang rollback. Bawasan pa yung presyo ng gasolina kasi apektado lahat yung mga bilihin. Ang transport group na Piston gusto ng 8 pisong rollback ng isang bagsakan. Kaya hindi sila makapagbaba ng malaki dahil volatile pa raw yung market. Spekulasyon yan eh. Nung pataas naman, hindi naman sila nagaganyan. Tuloy-tuloy lang yung taas nila. Pero kung ang Association of Filipino Shell Gas Dealers Incorporated ang tatanungin, dagdag pasanin ito sa amin at dagdag kapital. Pero kung merong social responsibility na tinatawag, hindi lang kami, ganun din ang aming mga mother companies at lahat tayo. bukas pupulungin ng Energy Department ang mga oil company, kasama ang Ibon Foundation, Transport at Consumer Groups para malaman kung may overpricing na nagaganap. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Paalis na sa Pilipinas ang bagyong Karen pero ayon sa National Disaster Coordinating Council, nag-iwan ito ng 7 patay. Sa lalawigan ng Cagayan, maging 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga taniman ng mais at palay. Nakatutok si Oscar Oida. Lumong-lumo ang mga magsasaka ng Apari, Cagayan sa sinapit ng kanilang mga pananim na palay. Ang lahat daw ng kanilang pinaghirapan nauwi sa wala matapos bayuhin ng bagyong Karen ang kanilang probinsya kahapon. Masakit din na masira, walang mahani yung masira yung palay. Labis daw ang kanilang panghihinayang pagkat araw na lamang ang bibilangin. Aanihin na nila ang mga ito. Sumabaw pa sa labas ng bunga, kaya nakaganyan yan.
na ladlad yung mga bulaklak niyan, wala nang pag-asa ngayon. Kaya sa ngayon, abala sila sa paghahanap ng mga palayang nakaligtas sa gupit ng bagyo. Kung sakasakali, makikianin na lang daw sila sa mga ito. Kung mamalasin at walang makikita, piyado raw, magugutom ang kanilang mga pamilya. Pag meron pang mga na magsasaka dyan sa kabila, dumayo rin kami. Pero pag wala, yun lang, talagang wala na. Sa bayan naman ng Alcana, abala rin ang mga magsasaka sa pagsalba ng kanilang mga paningin na mais. Bagamat may ilan silang nakuha, marami raw ang nasira na. Pag nabasa na yung mais, wala na eh. Base sa Provincial Disaster Coordinating Council ng Cagayan, daang-daang milyong piso na ang halaga ng mga napinsalang pananim, partikular sa palay at mais. Umabot naman sa 86 ang nawasak na mga tirahan. 6 sa mga ito, di na mapapakinabangan. Ang mga residente dito sa Apari, kung saan matindi manong binayo maghapon, naging abala sa pag-aayos ng kanilang mga bahay. Kanina, dumating na sa bayan na ito ang tulong mula sa Tugigaraw. Pero matatagalan pa raw bago mabawi ang nawala sa probinsya, bunsod ng Bagyong Karen. Mula sa Apari, Cagayan, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Mga palayan din po ang hinagupit ng Bagyong Karen sa lalawigan ng Ilocos Norte na sirang dike ang sinisi sa pagbaha. Hanggang sa mga sandaling ito, 3 residente roon ang nawawala. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa pinsala ng Bagyong Karen, isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte. Mahigit 4 na milyong piso lang daw ang calamity fund, kulang para tugunan ang mga pangangailangan. Of course not. In fact, it's far from enough. But it's sufficient for us to initiate the giving out of relief goods muna. Ang Dingras ang isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng bagyo. Nagpapasalamat si Rowena dahil walang nasaktan sa kanyang pamilya nang manalasa ang Bagyong Karen sa Barangay Ver. Sa isang sulok ng kanilang kubo sila nagsiksika ng kanyang mga anak habang pinapasok ng tubig ang kanilang bahay. Takot po kami dahil dito lang kami po nagsisiksikan dahil pumasok yung tubig sa loob namin. Ilang hakbang mula sa bahay ni Rowena, naglaho ang kalsada. Ang tubig na inyong nakikita ay ang kalsada dito sa Barangay Ver na binura ng Bagyong Karen. May iba pa raw mga kalsada dito sa Dingras na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin madaanan. Ang sitio San Juan sa Barangay Baresbes, isolated pa rin. Ang ilang residente, naglikas ng mga gamit at talagang hayop sa kalsada. Napapaligiran pa kasi ang sitio ng tubig kahit maaliwalas na ang panahon ngayon dito. Sa paunang ulat, mahigit 2,000 hektarya ng palayan ang lubog pa rin sa baha. Kaya nangangamba ang mayor ng Dingras sa epekto nito sa supply ng bigas sa Ilocos Norte. Ito yung inaalala namin ngayon kasi kami yung pinakamalaking source ng rice sa Ilocos Norte. So siguro uupo ako kay Gobernador kung ano dapat namin rehabilitation na gagawin. Ang dikeng ito na sinira ng bagyo ang sinisisi ng mga binahang residente. Nang bumigay ito, lumihis ang Mangodan River sa mga palayan at bahay. Ang ilang lugar sa probinsya, wala pa rin kuryente. 3 rin ang nawawala matapos tangayin ng rumaragas ang ilog. Sina Dionisio Tumamaw ng San Nicolas, Alfredo Alejo ng Bana at Isaias Aguinaldo ng Dingras. Mula sa Ilocos Norte, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Lubog din sa baha ang ilang bayan sa Bulacan dahil sa Bagyong Karen na sinabayan pa ng high tide. Inilikas naman ang 4 na pamilya sa Bawang La Union dahil sa landslide sa kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Susan Enriquez. Ito ang eksena sa Marilao, Bulacan matapos ang walang patid na pag-ulan bunsod ng Bagyong Karen kahapon. Ang mga kalsada nagmistulang dagat. Perwisyo ang inabot ng mga motorista at mga pasahero. Ang ilan, napilitang akayin na lang ang kanilang motorsiklo dahil tumirik na. Nalubog din sa baha ang bayan ng May Kawayan. Isang barangay sa Luisoy sa pinakamatinding na apektuhan. Yung sanhi po ng baha ngayon ay sanhi po ng pagpapawala ng Ipo Dam kaninang 2:30 at sinabayan po ng high tide. Kaya ang baha, abot hanggang hita. May ilang lugar na raw na hanggang baywang pa. Pinasok ang mga bahay, maging ang barangay hall. Sa evacuation center sa Bawang La Union, inabutan ng GMA News ang pamilya Acosta.
Isa sila sa 4 na pamilyang naapektuhan ng landslide sa barangay Cavite. Kwento ni Wilma Acosta, natutulog sila ng 2 anak niya nang bumulusok ang mga bato. Hindi ko rin alam kung paano ko nailigtas kung yung 2 anak ko dahil naipit po sila dun sa bumagsak na dingding ng bahay namin. Sa hiwalay na landslide sa bayan ng Sudipen, isa ang patay. Nalubog din sa baha ang maraming barangay. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pagkilos ng bagyong Karen palabas ng bansa. Unitong namataan ng Pag-asa, 430 kilometro hilag ang kanluran ng Lawag City. May taglay na lakas ng hangin aabot sa 140 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyong Karen, pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 17 kilometro kada oras. At kahit papalayo na, ay pinag-iibayo pa rin ng bagyong Karen ang hanging habagat na siya namang magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Aksidente na naman sa motorsiklo mga kapuso, isang lalaki ang patay sugatan ng kanyang angkas. Ang motorsiklong sinasakyan nila ay sumalpok at pumailalim sa isang truck sa Pasig. Si Emil Sumangil, Alerto 24. Pasado alas 11 kagabi nang matanggap namin ang tawag. Ang responde sa kahabaan ng Sandoval Avenue, barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Sa kurbadang bahagi ng kalsada, naganap ang banggaan ng isang 10-wheeler trailer truck at isang motorsiklo. Ang nagmamaneho ng motorsiklo na kinilala ng pulisya na si Ernie Canale, nabasag ang ulo matapos na mabiyak ang crash helmet. Dalawa silang bali na aksidente. Dalawa sir, sir. Ayoko nga sir, sabi ko nga sa kanila, huwag na silang umalis eh. Umilalim ito sa higanteng sasakyan at umipit ang katawan sa pagitan ng mga gulong. Umapaw ang emosyon nang dumating ang mga kamag-anak ng mga biktima. Ang angkas niya, inoobserbahan ngayon sa Pasig City General Hospital. Madulas ang kalsada. Matulin yung motor. Nagkasalubong sila. Overshoot yung motor. Kaya pumailalim. Matulin sila eh dahil naghahabulan sila. 2 motor yan eh. Tapos bumangga siya sa may gulong namin sa hulihan. Hindi siguro na kaya yung pagliko niya. Kasi matulin ho eh. Ito po ba ikasalubong ninyo o nasa likuran ninyo? Opo. Kasalubong. Opo. Sa takbo ng investigasyon, lumilitaw, speeding o masyado umunong mabilis na pagpapatakbo ng motorsiklo ang dahilan ng disgrasya. Nakasuot ng crash helmet ang biktima, pero ang gamit nila, batay sa pagsusuri ng rescue team, mahinang klase. Halimbawa raw ng mga safety gear na siguradong mabibili ng mura, pero sa kaligtasan mo, hindi ka makasisiguro. Hindi naman lingid sa atin yung quality ng helmet. Kasi hindi katulad ng mga imported na helmet, kahit papano may safety tayo dahil dumaan to sa proseso ng pagtetest. Emil Sumangil, Alerto 24. Truck at taxi naman po ang nagbanggaan sa Maynila kagabi. Nagturuan pa ang 2 driver kung sino sa kanila ang may kasalanan. Si Marvin Tumandao, Alerto 24. Expo. Nagkabulbol ang daloy ng trapiko kahit na 10 oras na ng gabi sa panulokang ito ng San Marcelino Street at Quirino Avenue nang gumalagbag sa lugar ang nagkasagang isang 14-wheeler trailer truck at isang taxi. Bandang alas 11 na ng gabi, galing pareho sa San Marcelino at pakaliwa sa Quirino ang 2 sasakyan nang maganap ang aksidente. Himutok ng driver ng taxi, di raw siya pinansin ng 14-wheeler dahil sa kanyang liit. Yung truck na sinusundan ko, yun na napansin niya, pero yung ako, hindi niya ako napansin. Kaya akong nabangga niya ako, nakaladkad doon niya ako. Depensa naman ng driver ng truck, napansin niya ang taxi, pero tila raw kabado pa ang driver ng taxi sa pagmamaneho. Nasa gitna siya, may truck dito sa kabila, sa kanan niya. Tapos yung truck, biglang lumiko. Siguro nag-alangan siya, sir. Kumabig siya ngayon sa kaliwa. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property ang mapapatunayang may sala sa 2 driver. Ayon sa mga otoridad, madalas ang aksidente sa panulokang ito dahil puro mahabang truck ang dumaraan dito. Ang madalas daw na problema sa pagliko, miskalkulasyon. Ay hindi naman makakaya minsan sa isang birahan lang.
minsan napapasok sila, tatamaan sila ng either yung yung likuran ng sasakyan o kaya yung truck o kaya yung unahan. Paalala ng mga otoridad pag nasa intersection. Medyo ingat lang po tayo. Huwag tayong padalos-dalos, lalo na may mga katabi tayong malalaking mga sasakyan, kagaya ng 10-wheeler na yan. Marvin Tumandao, Nakalerto, 24. Habang mainit ang sitwasyon sa pagitan ng militar at ng Moro Islamic Liberation Front, lubhang apektado ang marami nating kababayan. Sa Lanao del Norte, halos hindi na makapagtrabaho ang mga residente. Nakatutok si Maki Pulido. Habang pumuporma ang militar sa opensiba nito laban sa MILF, ang mga naiipit namang sibilyan lalong nahihirapan. Sa Lanao del Norte, kapansin-pansin ang walang patid na pagdating ng military reinforcement. 3 Army Brigade na ang nakabantay para sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Marami sa mga sundalo dineploy sa kampong ito ng militar, di kalayuan sa Camp Bilal ng MILF. We are expecting another atrocities in Lanao del Norte. We are ready to launch any offensive operation. Ramdam ng mga residente ang tumitinding tensyon. 7 ang anak ni Roselyn Lomusad. Tulad ng lahat ng mga taga-barangay niya, pagsapit ng alas 5 ng hapon, lumilikas na sila sa tabing baybay ng bayan. Bumabalik lang sila pagsapit ng umaga. Mahirap na raw maipit sa enkwentro ng gabi. Hindi nila makikita ang kanilang tatakbuhan. Mahadlok lagi mi. Simba ko, sulungon na po niya kay parehas atong una, nakaagi na good mi. Dahil sa tensyon, walang makapagtrabaho sa bukid. Si Cristina Carion, 3 ang anak. Di pa nag-aalmusal at nanananghalian ng pamilya ng aming makausap. Tulad kasi sa marami sa mga taga rito, kopra ang kanilang ikinabubuhay. Dahil hindi makapag-ani ng nyog, walang mapagkakitaan. Sabi ng asawa ko, paano kaya kung magnakaw ako ng bigas sa merkado? Sabi ko, wag na. Kahit wala tayong makain, wag mo lang gagawin na magnakaw. Kahit wala ako, hindi ako makakain, hindi ako makapananghalian. Basta yung anak ko makakain lang. Daan-daan namang pamilya na lumikas matapos sumalakay ang MILF noong Lunes, inilipat sa bayan ng Linamon, Lanao del Norte mula Iligan City. Ang iba, pinauwi na. Hirap man sa sitwasyon, may pananggaliang kaligayahan ng mga bata sa playground ng eskwelahan. Pero kahit mga taga-syudad tulad ng Iligan City, di pa rin mapawi ang pangamba kahit bantay sarado na ng militar. Lalo pat naglipa na pa rin ang mga text message tungo sa di umano'y planong paglusob ng mga rebelde. Once na makareceive sila ng mga text messages na ganito, that may mga armed group na present dito, huwag basta maniwala and huwag agad mag-panic. I-confirm muna namin so that we can advise them kung totoo man o hindi. Mula Lanao del Norte, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nasa Tubod, Iligan City na po ngayon ang team ng GMA Kapuso Foundation abala sa pagre-repack ng relief goods sa compound ng Philippine National Red Cross. Ipamamahagi po ang relief goods sa yan sa may 10,000 residenteng nagsilikas dahil sa bulok sa Lanao del Norte. Samantala, unti-unti na pong bumabalik sa kanilang mga bahay ang mga lumikas sa Lanao del Norte nitong Lunes. Ang kwento nila sa gitna ng kagipitan ng ibabaw ang pagtutulungan ng mga taga-Lanao. Nakatutok pa rin doon hanggang ngayon si Ivan Mayrina. Live, Ivan. Yes, Mike, nagsisiuwian na nga ang mga nagsilikas na residente sa kanilang mga bayan sa Lanao del Norte. At sa sitwasyon nga dito, Mike, lumulutang ang kabutihan sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya. Kabilang sila sa may halos 10,000 nagsilikas ng umataking MILF noong Lunes. Kasabay nilang uuwi ang 11 taong ito na taga Zamboanga. Si Aling Lani tubong maigo. 3 beses na niya itong lumikas dahil sa giyera. Saya na kinakabahan pa rin kasi sabi nila alert pa raw dito. Kasi gusto namin umuwi na dito. Kasi mahirap yung kahit saan-saan ka. Di ba paano yan pag nagkagulo nga ulit? Takbo naman ulit. Isa sa mga unang naging evacuation center sa kasagsagan ng pagsalakay ng mga rebelde ang mosking ito sa Macarambon Compound, Poblasyon, Colambugan. Sa kwento ng mga taga rito, ang imam ng moske mismo ang nagtawag sa lahat, Muslim man o Kristiyano, na magtago sa loob. Ang cellphone video na kuha nung Lunes, makikita kung paano nagsiksikan dito ang mga takot na residente, kabilang ang mga pasahero ng 2 rural bus na niratrat ng MILF. Nakakaisa kami, sabi namin na kung may darating dito na mga MI,
huwag kayong mag-alala, kami ang human shield ninyo. Kung halimbawa, military din ang darating dito, handa na ba kayong maging human shield namin na tutulong sa amin mga Muslim? Sabi nila, walang problema. Yung mga MI, kahit na Muslim, nakasama niya, pag may baril, kalaban nila. Matagal nang namumuhay ng matiwasay ang mga residente sa Kulambugan. Ay, marami namang Muslim na mabait, kagaya ng dito nagtira. Kabilang sa mga naisalbang pasahero ng rural bus ang 4 na clergymen at isang seminarista mula Dipolog. Sa isang press statement, nilinaw ni Dipolog Bishop Jose Mangira na di sila na hostage. Abot-abot din ang pasasalamat niya sa mga kapatid na Muslim na tumulong sa mga alagad ng simbahang Katoliko. Kanina nagkaisa mga Muslim leader at mga religious leader ng Diocese of Iligan para sa kapayapaan. I think the challenge is for both of us, religious, Christian and Muslim, how to help our people control their fears and lead a normal life. Mike, kahit nakauwi na nga ang mga residente sa kanilang mga bayan ay hindi pa rin lubos ang mapanatag ang kanilang mga loob dahil posibleng sumiklab muli ang karahasan sa pagtugis ng militar sa mga rebelding MILF. Mike? Maraming salamat, Ivan Mayrina, nakatutok live mula sa Lanao del Norte. Ilang linggo nang nakikipagbakbaka ng militar sa MILF sa ilang bayan sa Mindanao. Magkano nga ba ang gastos ng gobyerno sa pagsabak sa labanan? Nakatutok si June Veneracion. Hindi basta-basta ang gastos sa gera. Ang bawat bala ng 50 caliber machine gun, 39 pesos and 20 centavos ang halaga. Ang kada round ng 81mm mortar, 8,515 pesos. Mas mahal pag kanyon, 31,228 pesos and 47 centavos bawat bala ng 105mm howitzer. At mas nakalulula ang 250 pounds na bomba, 214,000 pesos. It is costly, no? Dahil we are using ammunitions, we are using our air assets, naval assets, and pero mas malaki yung nagiging cost nito sa mga kababayan natin na kung papabayaan natin na magpatuloy yung mga kabuktutan na ginagawa ng mga kalaban ng bayan. Kapag matagal ng gera, mas malaki ang kailangang pera. Noong panahon ng dating Pangulong Estrada, umabot ng ilang linggo ang all-out war laban sa MILF at tinatayang bilyong-bilyong piso ang ginastos. War may be an instrument of peace but only as a last option. Wala raw masasabing tunay na panalo sa gera. Lahat ng panig ay nagdurusa, lalo na ang mga walang kinalaman. Ayon sa NDCC, mahigit 143,000 na ang apektadong sibilyan ng bakbakan sa North Cotabato, Lanao del Sur at Lanao del Norte. Mahigit 24 million pesos na raw ang ginastos ng gobyerno para sa mga evacuees sa 10 araw pa lang. Siyempre, ang digmaan, may mga nasusugatan, may mga nasasaktan, so ang mga sugat lumalalim. Malalim na nga ang sugat na iniwan ng digmaan sa ilang probinsya ng Mindanao. Kung babalikan ang madugong kasaysayan ng rehiyon, nakagigimbal ang lumabas sa isang pag-aaral na maaring 120,000 na ang nasasawing sundalo, sibilyan at mga rebelde sa gera roon mula pa noong dekada 70. At yun ang walang katumbas na halaga. Magastos man ang gera, pero sabi ng militar, may mga pagkakataon na ang kapayapaan ay matatamo lang sa pamamagitan ng digmaan. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tuloy raw ang usapan para magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Arroyo, makikipag-usap na rin ang gobyerno sa mga iba't ibang mga komunidad sa Mindanao bukod sa mga armadong grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kay Pangulong Arroyo na mismo galing, may bagong panuntunan ng gobyerno para sa kapayapaan sa Mindanao. Bukod sa pakikipagnegosasyon sa mga armadong grupo, makikipagdialogo na rin daw ang gobyerno sa mga komunidad. These recent developments in the South lead to a change in the basic premise of our peace efforts. The focus of our talks shall shift from the armed groups to the communities. The parameters governing our negotiations shall be a balance between constitutionality and public sentiment.
Sa speech ng Pangulo sa Second International Motor Show, inilatag din niya kung paano tatapusin ng gobyerno ang kaguluhang nilikha ng ilang commander ng MILF. Our engagement with all armed groups shall be about disarmament, demobilization, and rehabilitation, or DDR. DDR is about the people and government telling armed groups to give up armed struggle. Change shall be defined primarily by the people and the government. Paglilinaw ni Gabriel Claudio, Presidential Advisor on Political Affairs, hindi aabandonahin ng gobyerno ang usapang pangkapayapaan, pero hindi rin daw palalampasin ng gobyerno ang karahasan ng ilang MILF commander. Most basic demonstration of such sincerity and goodwill is disarmament, the pursuit of elements who are responsible for any forms of banditry and criminal acts in the areas concerned, so that they can be brought to justice. Ikinagulat naman ni Hermogenes Esperon, Presidential Advisor on the Peace Process, ang bagong panuntunan ng gobyerno. I have yet to hear it personally. In the MOA, there is no paragraph or anything that says anything on disarmament, simply because those things will be taken up in subsequent talks. Nais din itong malinawan ng MILF. Hintayin natin how would she define the approach. Natuwa naman ang ilang lokal na opisyal mula sa Mindanao sa konsultasyong gagawin, bagamat gusto rin naman daw nilang matuloy ang peace talks. Sa kabila nito, tuloy ang pagpapaliwanag ni Esperon sa nilalaman ng MOA para sa Bangsamoro Juridical Entity. Kanina mga retired general at Muslim leaders ang kinausap niya. Hindi raw siya nawawala ng pag-asa dahil sa ilalim lang naman daw sa review at hindi sa renegotiation ang kontrobersyal na kasunduan. Renegotiation would tell you that you would have to start from zero. Renegotiate the whole thing. A review would be quicker and should concentrate on probably just a few topics. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ika-25 anibersaryo po ngayon ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Bukod sa pamilya Aquino, dumalo sa misa kanina sina dating Pangulong Ramos at Estrada. Nakatutok si Joseph Moro. Sinimulan ang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino sa replaying ng kanyang mga kapartido sa Liberal Party sa Manila Memorial Park. Ayon sa Liberal Party, ipagpapatuloy nila ang mga sinimulan ng dating senador. Yung mga ipinaglaban niya hanggang sa ngayon ay hindi pa naisa sa katuparan. Napakarami ng ating mga kababayan ang naghihirap. Dumating ang may bahay ni Ninoy si dating Pangulong Corazon Aquino. Nagpasalamat siya sa nakaalala sa kabayanihan ng kanyang asawa. Kasama ni Cory ang kanyang mga apo. Dumating din si Chris at pamilya nito at ilang kamag-anak. Pagkatapos ng wreath laying ay dumiretso ang paggunita sa isang misa sa Don Bosco Chapel sa Makati. Kasama sa misa ang dalawang dating Pangulong sina Joseph Estrada at Fidel Ramos. Sabi ni Estrada sa panahon ngayon ay dapat tularan ang kabayanihan ni Ninoy. Pinakamagandang halimbawa yung kanyang pagkikipaglaban sa kalayaan na patuloy ang demokrasya. Nagbigay din ng maikling talumpati si Cory. May His Spirit dwell in the Filipino for all eternity. And if you will allow me now to be a little immodest. I am what I am today because Ninoy brought out the best in me. And I think I've also brought out the best in Ninoy. Mas matingga daw ang ganitong adhikain para sa tila lumalalang krisis sa Mindanao. Naniniwala siya ng susi sa kapayapaan na hindi armas kundi ang taos-pusong pakikipag-ugnayan. Taliwas naman ito sa pananaw ni dating Pangulong Estrada na noong taong 2000 ay nag-declare ng all-out war laban sa MILF. Ginawa ko rin at palagi ko yung pa rin ang tanging solusyon. Kailangan ipakita natin meron lang isang pamahalan dito, meron lang isang lakas. Well, it's better to talk than to fight. Nandun din si Manila Mayor Alfredo Lim pero di nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila ni Estrada. Tinanggal ni Estrada si Lim bilang pinuno ng partido ng Masang Pilipino, pero ayon kay Lim, nagbitiw daw siya. I resigned. I submitted my resignation yesterday effective on his pronouncement that I have resigned. Joseph Moro, Nakatutok, 24 Oras.
Una pa rin po sa dami ng mga medalya ang bansang pinagdarausan ng Beijing Olympics. Siyempre, ang China yun. Nasa pangalawang pwesto pa rin ng Amerika. Pangatlo ang Britanya o Great Britain, pangapat ang Russia at panglima ang Australia. Samantala, umaasa po ang buong Pilipinas ngayon sa Taekwondo G na si Maria Antoinette Rivero na makapag-uwi siya ng medalya. Siya po ang kaisa-isahan, natitira na lang pag-asa natin na makasungkit tayo ng medalya sa Beijing Olympics. Mula sa Beijing, China, nakatutok si sports saksi Chino Trinidad. Sa ikalawang pagkakataon, si Taekwondo Jin Marie Antoinette Rivero ang naging huling barahan ng Philippine contingent para makakamit ang medalya sa Olympics. Noong 2004 sa Athens, umabot pa ng semi si Rivero sa welterweight class, ngunit di na nakausad at hindi na nakapasok sa medal round. Makalipas ng 4 na taon, ang 20 anyos na mandirigma, mas mataas ang kumpiyansang makasusungkit ng medalya. Ngayon, mas mature na ako, mas palaban ako, and talagang gusto ko talaga makuha yung gold this time. 6 na buwang nagsanay si Rivero sa Korea. Nadagdagan na ako ng mga equipment ko para sa laban. Like yung head kick, yan, may na-develop ko na ngayon. I think I can apply it na this time around. Kasi syempre, malaking factor yung head kick dahil 2 points agad yun pag natama. So, kumbaga, kailangan na to. Dahil sa kanyang mga pinagdaanan nitong nakalipas na 4 na taon, mataas ang kumpiyansa ni Rivero na mawawakasan niya ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa isang medalya sa Olympics. Ang concern ko lang is that magagawa ko yung lahat ng mga kaya ko para manalo ng medal, kundi man gold medal for our country. Ang lahat ng kahandaan ng ating last woman standing, masusubukan pagtungtong pa lang niya sa first match. Mula sa Beijing, China, Chino Trinidad Aquino, 24 oras. Susunod! Eksklusibo, isang nagbebenta o mano ng peking ID ng tanggapan ng ombudsman, arestado! Pagkamatay ng batang isinama sa hunger strike ng kanyang ina sa Negros Occidental, iimbestigahan ng Commission on Human Rights. Ilang mga Kapuso Stars nakipag-basketball sa mga estudyante, 3 points! 3 points ba yan? Layo eh. Kikilalanin natin ang mga kalahok sa ikalawang season ng Celebrity Duets at iba pang mga importanteng mga balita dito sa 24 oras. Tabing rilis sa Muntinlupa, mas madali na silang mahuhuli sa pamagitan ng bagong lungsad na mga Police Trolley Patrol. Panoorin niyo pong pagtutok na ito ni Cara David. Sa habang 9 kilometro, bihirang magpatrolya ang pulis Muntinlupa sa mga riles na ito. Sa kitid nito, hindi rin syempre makapasok ang kanilang mga police car. Kaya ang ilang barangay along the riles, pugad raw ng droga at takbuhan ng mga snatcher. Pero bilang na raw ang araw ng mga nagtatagong kriminal sa riles dahil inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at Muntinlupa Police ang Motorized Police Trolley Patrol. Mga trolley na yari sa lightweight aluminum, may makina, sirena at searchlights pa. 24 oras itong magpapatrolya para magpanatili ng kaayusan sa riles ng Muntinlupa. 8 barangay sa Muntinlupa ang dinadaanan ng riles ng tren. Tinatayang 18,000 pamilya ang nakatira sa gilid ng riles. Ang Motorized Police Trolley Patrol na ito ay kaya raw tumakbo ng hanggang 30 kilometers per hour. Ayon sa mga pulis, ito na raw ang sagot para masugpo ang krimen dito sa riles. Pero tanong ng mga residente, ano magiging epekto nito kung i-demolish na rin ang mga residente dito? Kamakailan kasi nagpalabas ng demolition order ang HUD-C laban sa mga residenteng nakatira sa tabi ng riles. Binigyan sila ng 30 araw para mag-self-demolish. Kapag na-demolish na po, may squatter na po, siyempre mawawala na po rito yung mga tulad ng mga nakawan, holdapan. Hindi masyado siguro magagamit nga yung mga patrol gawa ng pag na-demolish na to. Siyempre, wala na rin yung mga tao sa tirahan sa tabi na rin. Ang aalisin lang, simula dun sa sukat, hanggang dito sa site na to, ng, yung kalahati ng Alabang. Pero yung Alabang all the way to Tunasan, which is 5 barangays, na malalaking barangay, nandun pa din sila, hindi pa rin sila gagalawin. Wala pa kasi paglilipatan. So, matagal pang gagamitin to. Sinubukan nilang gamitin ang police trolley pero nagkaroon ng konting aberya. Hindi kasi sakto sa sukat ng riles ang gulong ng ilang trolley. Kaya re-remedyohan pa raw nila ito. Nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang bawat isang police trolley. 2 pa lang ito at balak pa nilang dagdagan ng 8 pa. Cara David, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang pagkamatay ng isang bata sa hunger strike sa Cadiz, Negros Occidental.
namatay sa pulmonya at third-degree malnutrition ang 3 taong gulang na si Jenny Belleza. Ang kanya namang 3 buwang gulang na kapatid ay nasa ospital ngayon. Iniimbestigahan sa kasong negligence o pagpapabaya ang nanay nilang si Marivic. Kasama ang kanyang mister sa 13 inaresto dahil sa umano'y illegal logging. Chika Minute! Nag-basketball ang mga Kapuso Stars laban sa mga estudyante. Pero di lang daw ito basta-basta tagisan ng galing sa hardcourt, kundi para sa isang magandang hangarin. Ang chika hatid ni Nelson Canlas. Excited na naglaro ang ilang Kapuso Stars laban sa ilang estudyante ng Philippine Maritime Institute sa kanilang 60th anniversary. Talagang naglaan daw ng oras ang mga GMA7 actors para makatunggali ang mga college students. Paborito namin yung ginagawa namin, which is basketball. Gusto namin maglaro, kaya the first time na sinabihan ako kung gusto ko maglaro, sabi ko, fight ako. Todo hataw sa hardcourt. Hindi raw kasi dapat basta-basta ang moves na kanilang ibibigay. Nahirapan? Medyo. Pero kahit paano naman, once a week, may grupo kami na nag-basketball din. So, kahit paano, yung mga moves namin, medyo, kahit paano, konting, alam na rin yung mga moves. Ayon sa mga Kapuso Stars na naglaro, hindi lang daw nila ginagamit ang basketball para makipagkumpetensya, kundi para sa isang mas makabuluhan na bagay. Sa pamumuno raw ni Dingdong Dantes, binuo niya ang grupo ng mga GMA actors para lumaban. Ang bayad sa kanila, 2 scholarship grant na ibibigay nila sa 2 kapuspalad na gustong magkolehiyo. We didn't hesitate to sponsor the scholarships that he asked for. So yun ang parang bayad sa mga artista na darating. Oo. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. Mga contestants sa bagong season ng Celebrity Duets, kilalanin mamaya. Susunod! Pagbagsak ng aeroplano sa bansang Spain, mahigit 100 pinangangambahang patay. Mga nahatulang pumatay kay Ninoy, umaasa pa rin mabubuksan muli ang kaso nila. At Maxine Magalona, nagkwento tungkol sa pagbuti ng kondisyon ng kanyang amang si Francis M. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Nananatiling naka-full alert ang pulisya sa Kamaynilaan bilang pag-iingat sa posibleng pag-abot dito ng karahasan mula sa Mindanao. Dinagdagan na ng mga pulis na nagbabantay sa mga istasyon ng LRT at MRT, pati na rin sa ibang matataong lugar gaya ng pier, mga mall at terminal ng bus. Binabantayan din ang sentro ng komersyo tulad ng Makati, maging ang embahada ng iba't ibang bansa. Maglalagay rin ng mga checkpoint sa mga kalsada. Sa ngayon, wala pa namang namo-monitor na seryosong banta ng terorismo dito sa Kamaynilaan. Remote naman yan. And because we cannot totally discount it, so we have to take precautionary measures. Sa mga motorista na lumalabag sa mga batas trapiko kung lalong-lalo na pag walang mga traffic enforcer na nakikita sa mga kalsada, mag-ingat na raw kayo. Inilagay na kasi ng MMDA ang kanilang pinakabagong surveillance camera system kung saan mahuhuli sa akto ang sinumang pasaway. Nakatutok si Jay Tarong. Ito ang bagong mata ng MMDA sa mga lansangan. Traffic surveillance camera na nakatutok 24 oras sa pangunahing kalsada ng Metro Manila. Bukod sa makikita ang estado ng trapiko sa lansangan, mababantayan rin ang mga pasaway sa kalye. Kami dito, yung project namin is purely traffic monitoring at saka para ma-determine namin yung demand ng passengers sa mga loading bays. Sa ngayon ay may 4 pa lang na kamera ang naka-install pero ayon sa MMDA, 51 ang magsisilbing mata nila sa mga daluyan ng mga sasakyan. Ang mga video feed ay magdamag na babantayan ng tauhan ng MMDA sa kanilang operation center. At kapag fully operational na, dito na nila padadalhan ng mga traffic violation tickets ang mga mahuhuling traffic violator. Yung mga camera na nilagay namin sa mga loading bays, ma-determine namin kung nag-overstay sila sa mga loading bays. Then we can also determine detect yung cutting trip violations, out of line, at saka yung dumadaan sa mga underpass na hindi naman inaalaw.
Noong November 2002, sa pamamagitan ng MMDA Resolution Number 0249, unang sinubukan ng MMDA na ipatupad ang No Physical Contact Policy sa paghuli sa mga traffic violators gamit ang digital camera. Pero tinutulan ito ng mga transport groups dahil labag daw ito sa mga probisyon ng saligang batas at karapatang pantao ng mga motorista at nagmamay-ari ng mga sasakyan. Nito lamang June 28, dineklara na ng korte na hindi pwedeng ipatupad ang No Physical Contact Policy ng MMDA. Ngayong sinusubukan muli ng MMDA na gumamit muli ng camera kontra traffic violators, tila ba wala namang angal ang mga ilang nakausap naming mga bus driver at mga pasahero sa paggamit ng MMDA ng camera. Ayos lang ho, para maano yung mga, kasi maraming mga driver din ako saan nagbababa eh. Okay naman sir, dahil minsan nadidisiplina yung ibang pasahero at pati kami rin, nadidisiplina rin. Hindi lang driver, pati pasahero? Pati pasahero rin sir, kasi yung mga pasahero pupunta siya sa loading bay talaga. Para yung mga lumalabag na driver sa trapiko madisiplina. Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 150 tao ang pinangangambang patay sa pagbagsak na isang eroplano sa Madrid sa bansang Spain. Papa-take off pa lang daw ang eroplano ng Span Air sa Barajas Airport nang bigla itong bumulusok. Nagkadurog-durog ang eroplano, halos wala ng araw itong iniwang bakas. Sa 172 naitalang sakay ng eroplano, 19 lang daw ang nakaligtas. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Nagdeklara ng 3 araw na pagluluksa ang pamahalaan ng Spain. Wala namang napaulat na pasaherong Pinoy na sakay ng naturang bumagsak na eroplano. Chika Minutes! Nagpapasalamat si Maxine Magalona sa mga nagbibigay suporta sa kanilang pamilya sa gitna ng pakipaglaban ng kanyang amang si Francis M. sa leukemia. Ayon sa young actress, malaking tulong ang blood donations para sa treatment ng master rapper. Sa ngayon, mas mabuti ni raw ang lagay ng kanyang amang si Francis at malapit na rin umuwi mula sa ospital. Talagang strong pa siya. Actually, tumaba nga siya. Yes, and yun, so he's getting better. May chika pa ako di nyo dapat palampasin, kaya tutok lang. Abangan! Espesyal na breed ng orchid, ipinangalan kay Ninoy Aquino. Vilma Santos, itinanggi na kinukuha siyang running mates ni Bayani Fernando. At ang mga contestant ng celebrity duets, handa na raw sa kantahan. Walang patid na pagtutok dito na. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sinalatan ng mga otoridad ang tanggapan ng isang tinatawag na NGO o non-government organization sa lungsod ng Caloocan. Ito ay matapos silang makatanggap ng impormasyon na nagbebenta umano ang ilang tauhan ng naturang grupo ng mga peking ID ng tanggapan ng ombudsman. Si Marie Sumali na Alerto 24, eksklusibo. Kasama ang GMA News Pinlano ng pinagsamang puwersa ng Office of the Ombudsman at NBI Anti-Graft Division ng Entrapment Operation laban sa ilang tauhan ng Bantay Bayan Foundation Incorporated sa Caloocan. Ang modus operandi umano ng grupo, magbenta ng mga ID tulad nito na may nakalagay na marshal ng Ombudsman sa halagang 400 hanggang 550 pesos. At kapag makapag-recruit ka ng isa pang magpapagawa ng ID, kikita naman ang recruiter ng 100 pesos. There are some complaints with us also na ginagamit yan pang-extort din sa mga ibang government employees. More than the monetary value na kanilang nakukuha dito sa pag-i-issue ng mga ID na to is the damage which they cause to the integrity of the Office of the Ombudsman. We have received several reports also, like for example, simple traffic violations. Pag nahuhuli po ng mga pulis ho, or mga MMDA, pinapakita ho itong mga ID na to. Agad tinungo ng mga otoridad ang opisina ng Bantay Bayan sa General Pio Valenzuela sa Caloocan City. 2 investigador na ombudsman ang nagkunwaring magpapagawa ng ID. Ilang minuto lang na-issuehan na sila ng ID. Matapos magbayad ng marked money, sumugod na ang mga otoridad. Ikaw ay naaresto namin at ikaw ay may karapatan bilang isang akusado na manahimik. Arestado si Danilo Anyayahan, chairman at director ng Bantay Bayan. Why Mrs. Mercedes is not questioning Bantay Bayan? Ayun na nga. Kami na nga po. Yung mga pinapasok na
daming cases. Hindi naman siya kailangan magpunta rito. No, sir. Kasi yung ibang cases na inaano namin is tinatanggap nila and then ina-action na nila. Tumutulong lang ako kami sa mahihirap. Hindi ko kami nagmamanufacture ng ID ng ombudsman. Hindi ko kami nangingikil. Pinabulaanan din ni Marjorie Camposano, miyembro ng Bantay Bayan, na nangingikil ang kanilang grupo. Legal na organisasyon daw ang Bantay Bayan at ilang beses na rin pinarangalan bilang Outstanding Crime Prevention Unit ng Office of the Ombudsman. Pero di nila may paliwanag kung bakit gumagawa sila ng mga ID na katulad nito. Tumutulong kami sa SSS, burial assistance, sa SSS, GSIS, lahat ng klase, PIBAW, lahat ng klase ng offices, ini-endorse namin ang letter namin. Bantay Bayan Foundation ang nasa taas. Ito, kumbaga, subtitle lang siya. Sino ang complainant para sila sumugod ng ganyan? Aminado ang ombudsman na mayroon silang dating unit na crime prevention sa opisina, pero October 2003 pa raw nang buwagin nila ito. Agad dinala sa NBI si Danilo Anyayahan para kasuhan ng usurpation of authority at estafa. Hindi rin natitigil ang opisina ng ombudsman sa pagsugpo ng ganitong maling pamamalakad. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagmarcha kanina sa lungsod ng Quezon ang ilang grupo na kontra sa planong pag-amyenda sa konstitusyon. Tutol din sila sa Memorandum of Agreement sa usaping ancestral domain sa Mindanao. Nakatutok si Rafi Tima. Umatras man ang palasyo sa pagpirma sa MOA sa Ancestral Domain, hindi umano aatras ang grupong ito sa pagtutol sa nila'y kagustuhan ng palasyo na baguhin ang konstitusyon. Suot ang mga itim na t-shirt tanda ng kanilang pagluluksa. Nagmarcha sila sa loob ng Ateneo de Manila Campus patungo sa Katipunan Avenue para sa kanilang noise barrage. Ayon sa Coalition for Citizens Constitution, hindi naman kapayapaan ang idudulot ng MOA, kundi pagpapalawig sa termino ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon. Umpisa lang umano ang aktibidad na ito para hikayatin ng taong bayan na bantayan ang mga hakbang ng pamahalaan tungkol sa charter change. Bago ang noise barrage, nagsagawa ng forum ang mga ralista sa Ateneo para mabigyang linaw tungkol sa MOA sa ancestral domain. Mismong si Constitutionalist Father Joaquin Bernas ang nagpaliwanag sa MOA. Aminado si Bernas ang hindi pagkakaunawa sa MOA ang posibleng dahilan kung bakit sumiklab ang kaguluhan sa North Cotabato at Lanao. Bagay na madali raw sanang naiwasan. That's the unfortunate thing. That's the unfortunate thing that if the MOA had been signed, perhaps the batayan wala sana. And then you could solve the problems presented by the MOA through the congressional process. And the MOA was signed, given to Congress, and Congress tears it apart. That's the end of it. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong unang linggo ng Agosto, natunghayan ninyo ang kwento ng mga batang inilapit sa GMA Kapuso Foundation dahil sa taglay nilang Ernia o Luslos. Silang ika-4 na batch na mabibigyan ng libreng operasyon sa ilalim ng proyektong Operation Ernia. Sinubaybayan natin ang ilan sa kanila mula sa pagpapa-laboratory exam hanggang sa medical clearance bilang paghahanda sa nalalapit nilang operasyon. May tahimik lang. Merong umiiyak habang kinukunan ng blood sample. Kabaligtaran naman ang eksena nang pumasok na sila sa x-ray. Pangarap ng ina ni Diname na maoperahan na siya sa Luslos. Nagkaroon siya ng ng hika, kaya hindi natuloy yung operasyon niya. Sana ngayon matuloy na. Kumpleto naman ang pamilya Guillermo nang kuna ng dugo at x-ray sina Michael John at Mike Jones. Walang maging sa laboratory nila para maoperahan na, makapaglaro na rin sila ng mabuti. Lahat kasi ng 3 anak ni Ruby nagkaluslos. Pero maagang naoperahan ang panganay na si Mark Gerald. Sa ospital, pinagpatuloy ang pagbibigay ng medical clearance sa mga bata. Ngunit hindi lahat ay pinayagang mapaoperahan. Kasi i-undergo natin siya sa general anesthesia, so patutulugin natin. As much as possible, ayaw natin ang merong problema sa baga, lalong-lalo na sa puso. At kailangan malaman din natin kung may previous history ba sila ng nagkukumbulsyon. Kaya pagpapalakas ng resistensya at pagpapagaling sa kasalukuyang sakit sa baga ang kailangan ni Mike Jones bago maoperahan. Sina Diname at Michael John naman, iba yung pag-iingat sa kalusugan ang kailangan para sa nalalapit na operasyon.
Sa darating na Sabado at Linggo na po, isasagawa ang operasyon sa Ernia o Luslos ng mga naaprobahang bata. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Philippine Children's Medical Center. Maraming salamat po sa High Precision Diagnostics sa pagbibigay ng libreng laboratory exam sa mga pasyente. Para sa iba pang maipaglilingkod namin sa inyo, bukas po ang aming tanggapan, Lunes hanggang Biyernes. Sa inyo naman donasyon, maaari po kayo magdeposito sa aming Metrobank at UCPB account. Susunod! Unggoy ng bulabog sa isang istasyon ng tren sa Japan. Muling pagpupugay kay national artist Lucrecia Casilag idinaan sa musika at sayaw. At ang mga kalahok na magtatagisan sa celebrity duets dito sa GMA, mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Nowadays, Mga kapuso, panoorin niyo po itong balitang ito sa bansang Japan. Meron pong isang unggoy na naligaw sa istasyon ng tren sa lusot pa mismo ng Tokyo. Hindi malaman ng unggoy kung saan siya suso. Tingnan niyo mga kapuso, parang balisay. Sa baba kasi, meron pong 30 pulis armado pa ng net para panghuli ng unggoy. Sa isang punto mukhang napagod at inantok siya. Ayan o, tulog. Pero ilang sandali pa yan, tumakbo na naman. Sigawan ng mga tao, yung mga pulis, alerto. Ano ba nun? Pero mukhang naisa ng yung mga pulis naisa na matching. Nakalusot. Hanggang nakalabas ng istasyon. Ito, panurin niyo mga kapuso. Sa labas na yung istasyon, takbuhan sa tinigyan. Habulan pa rin sila sa kalaunan na huli rin ng unggoy. Wala namang nasaktan sa pangyayari niya at hindi rin naantala ang mga biyahe ng tren. Hanggang sa ngayon, umaasa pa rin po yung mga sundalong nahatulan sa pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino na muling mabubuksan ang kaso. At karamihan sa kanila hanggang ngayon ay ginigit pa rin na wala silang kasalanan. Nakatutok si Cara David. Ito ang 15 sundalong na hatulang pumatay kay Ninoy Aquino. Ang litratong ito ay kuha sa loob ng Bilibid noong 1983. Matapos ang 25 taon, ito na sila ngayon. Matatanda na at may sakit. 2 na sa kanila ang namatay sa kulungan at isa ang napalaya na. Si ex-Master Sergeant Pablo Martinez na umaming sinamahan daw niya si Rolando Galman sa pagbaril kay Ninoy. Iginigiit niyang si Galman ang tunay na bumaril sa senador at wala raw kasalanan ang mga kasamahan niyang sundalo sa asesinasyon kay Ninoy. Si Rolando Galman ang siyang pumatay. Siya ang kasama ko, siya ang ipinasok ko sa tarmac noong Pizza 21 ng August 1983. Pinalaya si Martinez noong nakaraang taon nang umabot siya ng 7 years old. Kanina sa kauna-unahang pagkakataon matapos niyang makalaya, nagbalik Bilibid si Martinez. Tinanggap siya at kinamayan ng kanyang mga kasama, pero ang iba masama pa rin ang loob. Kung sino pa raw kasi ang may kasalanan, siya pa ang napalaya. Sa pamilyang Aquino po, muli humihingi ako ng kapatawaran. Inihingi ko rin po ang kalayaan nitong aking mga kasamahan na narito. Hindi ko inihingi na patawarin po ninyo sila dahil wala silang kasalanan. Ako ang humihingi ng kapatawaran dahil may kasalanan ako. 25 taon nang nakakalipas pero naninindigan pa rin ang natitirang 12 Ninoy Aquino convict na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Ninoy. Nag-escort lang daw sila sa senador. 2 beses nang na-stroke sa loob ng bilangguan si Rolly de Guzman. Si de Guzman ang bumaril kay Rolando Galman matapos itong barilin si Ninoy. Mangiyak-iyak pa rin si de Guzman kanina nang balikan niya ang August 1983. Ginawa ko yung trabaho ko. Akala ko medalya. Pagkakulong ko ba? Ayon kay Attorney Persida Acosta, Chief ng Public Attorney's Office, matagal nang qualified for pardon ng mga Ninoy Aquino convicts. 25 taon na silang nakakulong at may 8 taon ng good conduct time allowance. Kaya lumalabas na 33 taon na nilang napagsilbihan ang kanilang sentensya. Sana po ang itong si Senator Noynoy mapag-isip-isip niya na bilang isang Kristiyano ay mapatunayan niya ang tunay na diwa ng pagpapatawad. Nakahulugan po niyan ay tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagpapalaya. They committed a crime by participating in the murder of my dad.
They are continuing the crime by participating in the cover-up of the crime. Why should they be given it? This is a privilege. That is not a right. Pero ang mga sundalong nakapilit, mas gugustuhin pa nilang mabulok na lang sa kulungan kesa umamin sa isang kasalanan na hindi naman daw nila ginawa. Kahit di kami palayain muna, malaman na yung katotohanan. Umaasa ang Public Attorney's Office na mabubuksan muli ang kaso ukol sa pagpatay kay Ninoy Aquino para lumabas na raw ang tunay na mastermind. Cara David, nakatutok 24 oras. Binigyan ng parangal kanina ang pumanaw na national artist na si Lucrecia Casilag. Nagdadalamhati man, nagawa pa ng kanyang mga kaanak at kaibigan na ipagdiwang ang buhay at musika ni Lucrecia Casilag. Nakatutok si Ruth Cabal. Pagdadalamhati ang tawag sa tribute at necrological service para sa National Artist for Music na si Lucrecia Casilag. Pero animoy isang selebrasyon ang nangyari sa makulay at masayang presentasyon ng mga komposisyon ng tinaguriang First Lady of Philippine Music. May mahigit 250 komposisyon si Casilag sa estilong pinaghalo ang Western influence sa traditional na Filipino indigenous music. Kahit bulag at hirap nga sa pandinig, nakapag-compose pa rin ng opera si Casilag nitong Marso para sa selebrasyon ng Women's Month. Sandali ring naging mataimtimang tribute ng mag-aling ng bulaklak ang ilang kapwa niya national artists tulad nila F. Shunil Jose, Arturo Luz at Virgilio Almario. Halos managhoy naman si Cecil Guidote Alvarez ng National Commission for Culture and the Arts sa kanyang pagbibigay-pugay kay Casilag na ang mithiin daw ay tulad ng kay Ninoy Aquino. Kung paano ang musika ay talagang mahalagang daan para sa amin magkaisa, para magkaroon ng kapatiran, hindi higmaan. Naging estudyante ni Casilag si dating First Lady Imelda Marcos sa College of Music and the Arts sa Philippine Women's University. King Casilag was an outstanding human being, outstanding artist, outstanding friend. Ruth Cabal, nakatutok 24 oras. Susunod, ang mga kalahok sa bagong season ng Celebrity Duets, kilalanin dito sa 24 oras. Pinoy ang pagtawag gamit ang cellphone dahil sa mahal ng mga bilihin. Base yan sa pag-aaral ng National Telecommunications Commission. Pero dagdag naman sa pagtitext. Nakatutok si John Consulta. 06. Hindi binibitawan ni Hector Reyes ang kanyang cellphone. Malaking tulong daw ito sa kanyang trabaho sa Makati Disaster Coordinating Center. Pero dahil sa taas ng bilihin ngayon, nagtitipid na si Hector. Sa halip na tumawag, text na lang. Makakatipid ka, malaking tipid. Ako personally, di ba, napakalaki ng ginagastos ko dyan sa text messaging. Sa pag-aaral ng NTC mula Enero hanggang Hunyo, bumabaro ng 10 hanggang 30% ang gastos ng isang Pinoy sa cellphone kumpara noong isang taon. Kita ito sa kita ng mga cellphone companies. Kung dati raw pumapalo sa 216 hanggang 349 pesos ang kinikita nila kada SIM card. Ngayon, nasa 148 hanggang 230 pesos na lang. Pero kapansin-pansing tumaas ang bilang ng text messages na ipinapadala ng mga Pinoy. Mahigit 120 bilyong text message ang naipadala mula Enero hanggang Hunyo ng Smart Talk and Text bawat araw. Mas mataas ng mahigit 6 na bilyon kumpara nung parehong buwan ng isang taon. Di kasama sa pag-aaral ang text messages sa ibang cellphone company. Di ituloy ni katanduanan si Representative Joseph Santiago, ang chairman ng House Committee on Information and Communications Technology. Dapat daw ipako na sa mababang halaga ang text messaging sa bansa. 2/3 ang dapat ibaba ng mga rates natin ng telcos. Siguro bahala na sila kung anong combination, voice or data, voice, text, kung saan nila i-reduce. Pero since ang clamor ng tao ay sa text, dun siguro yung malaking reduction na dapat gawin. Handa naman raw sumuporta ang minorya sa Kamara para maisulong ito. Hindi lang yung dapat natin babaan yung text messaging costs. We should provide seamless interconnections so that we have a better round of service all around. Ayaw muna magbigay ng komento ng Smart at Globe, ang dalawang pinakamalaking cellphone company sa bansa. Pero ang Sun Cellular, handa raw itong ikonsidera. Ang isa sa mga requirements namin sa public service, mag-provide din ng affordable services to our customers. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Chika Minute!
Itinanggi ni Batangas Governor Vilma Santos Recto na kinukuha siyang running mate ni MMDA Chairman Bayani Fernando para sa 2010 presidential elections. Nakita raw sila kamakailan ni BF pero hindi raw tungkol sa politika ang napag-usapan nila. Hindi pa raw alam ni Governor V kung tatakbo siya sa 2010. Matagal pa naman daw kasi ito. Sa ngayon, sasabihin kong diretso sa inyo, hindi ko kakayanin para at this point in time, makapagsilbi ng buong Pilipinas. Focus ko po, anong pwede kong gawin, Batangas lang. And wala akong interest sa national position. Handang-handa na ang bagong batch ng contestants na sasabak sa celebrity duets. Sa press launch pa nga lang, nagpakitang gilas na sila. Yan ang chika ni Lars Santiago. Nag-enjoy, hindi lang ang mga contender, kundi pati members ng press sa masayang press launch ng Season 2 ng Celebrity Duets. Kumpleto ang mga kasali na kinabibilangan ni na MMDA Chairman Bayani Fernando, Beauty Queen Carlin Aguilar, magkapatid na Joey at Melanie Marquez, Beauty and Fitness Guru Cory Quirino, Chef J.L. Kang, Fashion Designer JC Bendia, at professional soccer player Phil Yang Husband. Ako hindi talaga ako kumakanta pero wala akong pakialam. As in talagang siguro pag na-overcome ko itong fear ko na natatakot akong pakita yung boses ko, baka dito sa celebrity duet, dito ko na ma-open door, yung isa sa talent na gusto ko talagang ilabas. I've been practicing quite a lot, as I said, on my karaoke machine, practicing a lot and memorizing the words and practicing my performance, so I think I'm ready. I just wish that yung mga nahuli ng MMDA, mga ganon, hindi ako babalikan. But I might have to resort to vote banning. Game na game ang lahat, pati sa pagpapakita ng kanilang singing talent. All you need is love, love, love. Kung tunay man ako, ay alipinin mo ang lahat ng buhay ko dahil sa'yo. Been away for a while now, you got me feeling like a child now. Just once, moment in time. Sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez pa rin ang hosts ng Celebrity Duets. Magsisilbing judges naman sina Stage and TV Director Freddy Santos, Music Maestro Danny Tan, at Celebrity Duet Season 1 Champion Tessa Prieto. Mapapanood ito simula sa Sabado ng gabi dito sa GMA. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's it for Chika Minute. Tutok uli bukas for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Proud to be Kapuso. Mel, Mike? Salamat, Pia. At siya po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras.